Kahapon, naghain po ng kanyang certificate of candidacy sa pagka-vice presidente si Senador Antonio Trillanes IV. At kaunay po niya, mapanayam natin live si Senador Trillanes dito sa Unang Balita. Senador, good morning. Good morning sa inyo, Igan at Ms. Rhea. Good morning po, Senator. Ayan, una pong tanong namin, ano pong nagtulak sa inyo para tumakbo na sa election 2016? Independent ho ba o di ba may partido rin po kayo? Ano bang sitwasyon nyo? Member po ako ng Nationalista Party, pero I filed as an independent dahil nag-zona libre po yung Nationalista Party. Tatlo kayo eh. Pero very vocal ho kayo sa pagsuporta nyo kay Senator Grace Poe bilang presidente. Kahit na, of course, ang katandem niya is Senator Cheese. Bakit ho ganon? Well, una-una, nag-usap-usap yung grupo na nagdesisyon na napapanahon na palawakin namin yung aming paninilbihan. So kaya ako tumakbo bilang Vice President. Ngayon, namili naman kami nung walang standard bearer ang Nationalista Party. Namili kami, yung grupo, kung sino among Secretary Marojas, Senator Grace Poe at Mayor Duterte ang aming susuportahan. So based on the criteria that we set, ang napili ng mga kasamahan namin ay si Senator Grace Poe. Alright. Tatlo ho kayo, no, na from Nationalista Party. Nag-uusap-usap naman ho? Okay lahat ang relasyon? Kasi, of course, Senator Cayetano, Senator Marcos at kayo. Pinag-usapan nyo na talagang okay kahit sabay-sabay tayong tumakbo. Anong plano, anong deeper plan ng grupo? Bakit tatlo ang mula sa MP? Hindi nagbigayan, no? Well, ang usapan kasi ni, sabi ni Senator Manny Villar, subukan nyo, magkonsulta kayo, umikot kayo. Ngayon, at the end of the day, kung ano yung magiging desisyon nyo, kung dalawa or more na party member ang tatakbo for the same position, magsosona libre tayo. Lalo na pagka wala kaming standard bearer. Kung may standard bearer kami, presidential candidate, then mag-iisa kami. Pero since wala, nagsona libre. So yan ang desisyon early on ng Nationalista Party. Okay. Yung iba ho, kaya nagdedesisyon dahil ang pinagbatayan, survey. Nangunguna sa survey. Pero yung mga bilang nyo po, no, sa SWS at Pulse Asia, kumbaga malayo po dun sa... So bakit pa rin ho kayo tutuloy? Ano ho bang... Kasi kayo rin nakakaroon kayo ng sarili nyo survey, di ho ba? Bago kayo sumabag dyan. So anong pakiramdam nyo dito sa mga survey na ganito? Well, ano yan, yan yung baseline figure na tinatawag. Noong 2007, kung maalala ninyo, doon sa survey, mga 2% din lang ako eh. When we started, 56... sa senatorial? Senatorial. 56 ang ranking ko noon. So kung medyo nahinaan ako ng loob noon, edi hindi na ako tumuloy. Ang sa amin naman, tinignan namin organizationally, kaya ba natin maiparating sa mga botante yung ating istorya o yung ating planong gawin bilang senador at that time. Ngayon, bilang Vice President. And palagay ko noon, since 2007, organizationally, mas lumaki na aming grupo. In fact, may dalawa kaming party list congressmen. Sa Kamara, opo. So, mas palagay ko, mas kaya namin mag-conduct ng national campaign this time around. So, hindi ho kayo naniniwala sa mga resulta ng survey na medyo behind ho kayo? Hindi, naniniwala tayo dyan. Pero doon natin malalaman na mas kailangan nating ipamalita pa sa mga kababayan namin yung mga plano namin sa bayan. Kunyari, ano asahan natin sa isang Binay Trillanes na administrasyon? Well, sabi ko nga, kung sakaling ganun talaga ang kapalaran, rerespetuhin natin siyempre yung mandatong ibibigay sa kanya. Pero magbabantay pa rin tayo. At kung may kailangan ibunyag, di ibubunyag pa rin natin. Sa tingin niyo po, malaking kontribusyon yung inyong ginawang mga expose sa Senado kasi sinasabi nung kabilang kampo parang puro daldal lang. Ganun siyempre ang sagot nila. Pero sa nakikita niyong naging resulta ng survey ni Vice President Binay, malaki bang factor yung naging pinakita niyong trabaho sa Senado? I believe so. I believe namulat na yung mga kababayan natin dun sa mga in-expose namin. Kasi kung hindi totoo yan, o mga gawa-gawa lang namin yan, nakikita ng mga matatalino yung mga kababayan natin eh. So,
Ngayon, the fact na bumaba siya, ibig sabihin, naniniwala sila doon sa prinisenta namin. At ngayon nga na lumabas na yung mga kaso sa ombudsman. So, ito na yon. Ito na yung affirmation nung ginawa namin the past year. Alright, Senator, anong klase yung VP ang aasahan namin mula po sa inyo? Of course, nakilala kayo doon sa Oakwood Mutiny laban sa Arroyo administration. Ganun din bang estilong makikita namin sa isang VP pag may nakitang, hindi kayo agree o yung hindi Sa kayo Pangulo. Oo, sa Pangulo pag-aaklas? Well, wala na, no? Kumbaga, graduate na tayo dun sa ganyang mga methods. Dahil ngayon, yung position ko ngayon, pwede na ako makapag-impluensya ng policy, eh. Okay. At kunyari, papala rin tayo bilang Vice President, mas gagawin natin yung impluensya na yun para gumanda yung mga pulisiya. So, maraming paraan na ngayon. Nung panahon na yun kasi, na suppress. In fact, bago kami pumunta sa Oakwood, at yun nga, si Igan nga, that's the first time nakita kami doon, marami kaming dinaanan. I met the President herself mismo until nung ang ginawa ay pinadetain kami, wala na ibang choice kundi ipresenta namin sa taong bayan directly. So ano magiging portfolio nyo bilang bise? Ano yung hihingi nyo sa Pangulo? Bagamat ang magdidesisyon yun yung halal na Pangulo. Pero kayo, kung magiging vice-presidente kayo, anong direksyon? Kasi social worker, housing, o foreign affairs, o paano? Well, ang hihingin sana natin yung Department of Interior and Local Government. DILG. Yes. So, dahil tayo naniniwala na makakatulong tayo sa pagsugpo ng kriminalidad at yung mga lumalaganap na illegal na droga. Same time, based on our background and core competence, makakatulong din tayo sa pagpalakas at pagreforma ng Philippine National Police. Okay. Sa local government naman, we can promote good governance at saka yung best practices. So, yun po ang ating naisip. Okay. Sa pag-uusad po ng mga araw, no, kahit kandidato kayo sa pagka-BP, may mga political scenario po kayo, eh. Sinabi niyo nung makalawan na magsasubstitute, no? Si Pangulong Erp, o kahapon yata yun, kay BP Binay, na yun din ang sinasabi ni Pangulo Estrada nung nag-file siya ng COC. So, ito'y pinaghahandaan niyo rin? Well, una-una ako'y naitanong lang ng reporter. Okay. So, kung may nasasagap din ba kaming ganong balita? Sabi ko, meron. May mga ganong usapan sila. Pero sabi ko nga lahat yan, usapan, until actually gawin. No? So, pagka nag-speculate naman tayo, it can, all these things can happen. Okay. Pag sumunod ba kami sa kampanya mo, Senador, anti-Binay pa rin ang speech mo o iba na? Ay, hindi ba? Hindi na. Mainly, I'll be promoting myself. Yung plataforma na, Yes. Magdalo. Ayun po. Okay. So, gano'n naman po. No? Kaya nga, nung supposed to be, may hearing pa kami last time before the filing. Hindi na. Dahil kaso na-cancel yon. Ngayon, kung magkakaroon man ng hearing ulit in the future, I won't actively participate anymore kasi kandidato na ako. Senator, do you have enough machinery, enough money na magkaroon ng ganong national campaign? Dahil tatlo nga kayong sinusuportahan ng NP eh. So, paano magiging fair ang partido sa inyong tatlo? Well, ang sabi na ni Senator Manny Villar, susuportahan kaming tatlo. Nationalista. So, ganyan naman si Sen Manny at ang nationalista. Ngayon yung makinarya, yung Magdalo. So we have 600 chapters all over the country. 500,000 plus card-bearing members na kami. Opo. So, palagay ko naman, meron kaming grassroots organization na kaya namin tapatan, even the Liberal Party or other parties. Alright. Ay, salamat po sa pagpunta at paggising po ng maaga. Vice Presidential Candidate Senador Antonio Trillanes IV. Good luck po. Salamat po. Salamat.